Isiniwalat po ni Hanilet Abansenia, common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga sakripisyong hindi batid o alam ng publiko na ginawa ng dating Pangulo noong nakasagsagan po ng COVID-19 pandemic. Kasabay nito, nagpaabot din siya ng taus-pusong mensahe kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Narito ang exclusive report ni Anton Cero. Binigyang diin ni Hanilet Abansenia ang dedikasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bayan noong pandemya, kung saan nagpatuloy siya sa pagtatrabaho kahit tinamaan na ng COVID-19. Sa eksklusibong panayam ng SMNI, inalala ni Hanilet Abansenia ang sakripisyong ginawa ni dating Pangulong Duterte noong panahon ng pandemya. Ayon kay Hanilet, lingid sa kaalaman ng publiko, nagkasakit ng COVID-19 ang dating Pangulo, ngunit mas pinili nitong ipagpatuloy ang trabaho sa kabila ng mahina niyang kalagayan. Nakaalam ng tao kung ano ang ginawa niya para sa mga Pilipino. Ako alam ko personally because there were instances when he was president, hindi nyo alam yan, na almost hindi siya makalakad kasi tinamaan siya ng COVID, but we have to keep that from you. Miski na frail na yung ano niya at that time, he would insist having cabinet meetings. Ganun niya kamahal ang bansa at ang Pilipino. Binigyang din niya ang determinasyon ni Duterte na tiyakin na may masasandalan ang mga Pilipino sa gitna ng krisis. He wants to show to the Filipinos that there's a leader, somebody like him, na even during the pandemic time, we were all down, wala tayong mga trabaho, wala lahat. There was somebody, there's a government who supports the people, supports the country. Samantala, ibinahagi rin ni Hanilet ang kalagayan ng dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC Detention Center. I was just here, waited for the lawyers, asked them kung kumusta siya. Kaya man daw, pabisita man ni kahapon. Okay naman siya. Sige. You know, what do you expect from an 80-year-old? Bukod dito, nagpaabot rin siya ng mensahe kay Pastor Apollo C. Quiboloy na naging biktima rin ng political harassment sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Good morning, Pastor. Maayong adlaw kanimo diha. Kabalo ko, you are also praying. And, you know, indescribable yung mga paghitabo sa inyo, pati sa amo. But, you know, Pastor, na ay Ginoo, and that, you know, we will continue to support him with all our strength, with all our resources, with all our time and our tananamong effort. Patuloy din ang pananalig ni Hanilet na makakauwi si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. We continue to pray, kabalo ko, di tapos sagdan sa Ginoo, and we continue to support him. Continue to keep the faith that we will be able to bring him back home to where he belongs, dito mag-siya. And ikabalo mo kani mga pagsulay, no? Pilog ang mundo, may Panginoon. Sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharap ng pamilya Duterte, ipinahayag ni Abansenia na tanging ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanyang pinagkakatiwalaan. I can only trust you guys. Thank you, my trust issues ako even before. So, sa sitwasyon ni Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa mga miyembro ng KOJC at sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Hinikayat niya ang mga ito na ipagpapatuloy ang pananalangin at pagtitiwala sa Diyos hanggang sa makauwi ang dating Pangulo sa Pilipinas. Sa mga taga-KOJC, dagang salamat sa inyo, sa inyong pagmahal, sa inyong pagsuporta. Kabalo ko, in spite of what happened sa inyo, you continue to be with us especially at this time sa aming pagsulay. And to all the supporters, I hope and pray na itabuon lang sa pagsuporta, pag-ampo, kay wala gyud posible sa inyo. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News.